Kaso 17,134 bayan ng Michigan laban kay Gregory Green. Narito tayo para sa pagdinig ngayong linggo. Magandang umaga, kagalang-galang. Trisha Dre para sa Bayan. Magandang umaga, Mary. Pakiusap, mahirap Charles Wong, ikalawang 268,205. Mukhang walang paglabag si Gregory Green. Pwede ba silang gumamit ng oras para sa mamamayan? Kailangan kong igalang ang ulat ng investigasyon kasama ang kliyente ko. Merong mga collection ng pisikal na mga delegasyon na hinatulan. Sige, balikan natin ang mga yon. Sa pagkaintindi ko, nagkasundo na maling na score ang PRB, 2 ng 5, dapat 0 lang. Tama po yun, Hukom. Tama po yun. At nababawasan ang PRBS sa 45 na may antas na D. At naniniwala ako na ang isa pang issue ay tungkol sa observation, 10 at kung paano ito dapat bigyan ng marka. Tama po yun, kagalang-galang. Sige po. Ang obserbasyon, 10 ay tumutukoy sa pagsasamantala sa mahina o vulnerableng biktima. Karaniwan, 15 puntos ang ibinibigay sa mapanlamang na kilos tulad nito. Batay sa alam natin, sigurado akong dapat bigyan ng 15 puntos ang OV. Pinapakita ng ebidensya na naghanda si Ginong Green para sa mga pagpatay na ito. Namili siya sa Home Depot 1 linggo bago bumili ng tubo. Baguhin ang exhaust system ng kotse. Doon sa kotse na suffocate ang 2 pinakabatang anak. Pinlano niya ang gagawin niya. Sa tingin ko dapat bigyan ng 15 puntos para sa mapanlinlang na asal. Meron din tayong ugnayang pampamilya kay Faith Green. Isa rin siyang biktima. Sa kasong ito, biktima ng bilang ng pagpapahirap at pananakit na may layuning hamakin at saktan ng matindi. Naniniwala akong sa pagpaplano niya ng mga krimen, siya ay pinuntirya dahil mahina at madaling mabiktima. Kaya minimum 10 puntos ang nararapat. Sige, Gino. Helen Payer, ang iyong mga kaibigan. Malagang mga pag-uusap ito. Sige, gaya ng usapan sa Chambers Observation, 10 yun ang intindi ko. Ang pagsasamantala sa mahina ay tumutukoy sa pag-abuso sa pinakamahina sa grupo, gaya ng matatanda o may kapansanan sa pag-iisip. Kung hindi, halos lahat ng kilos na may intensyon na krimen ay ituturing na mapagsamantala. Sang-ayon ako na dapat itong OV10 dahil ginamit ng salary ng relasyon niya kay Binibining Green. Ilalagay ko na ang puntos doon para maging 315 na tayo. Dahil public risk determination level D na ngayon, ano ang ibig sabihin nito at ang mga alituntunin? Ginagawa nitong ang mga alituntunin. Dahil di nito mababago ang OV levels. Hindi po nananatiling level 3 ang OV kagalang-galang na hukom. Kaya ang hatol ay 274,150 buwan Ang ikalimang antas. para sa pagpatay, 2 bilang at ang pagpapahirap. Sige, may biktima ba? May matitinding pahayag ba? Opo, kagalang-galang na hukom. Sa oras na ito, si Faith Green, ang ina ng 4 na bata, ay nais magbigay ng pahayag. Tinanong ko po ang inyong mga deputy kung maaari bang samahan siya ng isa sa kanyang mga kapatid bilang moral na suporta. Walang problema po. Para sa kaalaman ng lahat, nabasa ko na ang 2 malalalim na pahayag, isa mula kay isang tiyahin sa ama at isa mula kay Abril. Manuel, pakiusap, lumuhod po kayo para sa talaan. Faith Green, magandang umaga po, mahal na hukom. Hindi ako masaya o kontento. Walang angkop na parusa sa krimen kahit pagpapahirap o kamatayan, hindi ito katarungan. Makukuha mo ang hustisya kapag nasunog ka sa impyerno dahil sa pagpatay ng 4 na inosenteng bata. Lahat ng ito ay dahil insecure ka bilang isang lalaki. Pati ang 2 buhay na kinuha mo, mapagkunwari kang artista at halimaw na nagkukubli. Ngayon, nabunyag ka na. Paulit-ulit kong inisip ang sasabihin ko kahit mukhang walang halaga. Una sa lahat, hindi ako nagdusa at hindi ako magdurusa gaya ng inaasahan mo. Para sa akin, hindi gumana ang sinubukan mong gawin. Ako ay naging mabuting ina at nagsilbing magulang sa aking mga anak. Lagi kong inaalagaan at binibigyan sila ng oras. Tinuruan ko siya, pasensya na, tinuruan ko sila kung paano gawin ang mga bagay, pati na rin ang mga tao sa pamilya ko at mga kaibigan.
Tinuruan ko si Chadney kung paano igalang ang isang babae, kung paano mag-fill out ng job application, mga mock interview, kung paano magbayad ng mga bills. Hinikayat ko siyang ibigay ang lahat ng makakaya niya. Mahusay siyang artista sa pag-aral, paggawa ng pelikula at guhit. Nagtapos siya sa Specs Hauer sa Digital Media Arts at nais maging producer ng pelikula. Tinuruan ko si Kier na maging focused, mangarap ng mataas, magmaneho at magdala ng sarili ng maayos. Gawin mo ang lahat ng makakaya at subukan ang gusto mong gawin. Habang nag-aaral kami, nag-a-apply kami sa kolehiyo. Gusto niyang maging OB-GYN na doktor. Magtatapos na sana siya ngayong taon. Tinuruan ko si Koy mula high school na maging bukas sa bagong bagay, mag-aral ng bagong wika at magtiwala sa sarili at sa schoolwork niya. Mahilig siyang gumawa ng arts and crafts kasama ko. Hinahayaan niyang lumipad ang kanyang imahinasyon. Mahilig siyang isuot ang high heels ko. Pinapatawa niya ako, tinitingnan ako mula sa salamin na parang matanda. Hilig niya ang ballet, cheerleading at pagtatanim ng bulaklak kasama ko. Si Kaylee ay may magandang memorya at mahilig kumanta. Lagi niyang dala ang pitaka na puno ng hand sanitizer at lip gloss. Mahilig siyang mag-manicure, minsan siya na mismo. Hilig din niya ang ballet, cheerleading at paglalaro ng lobo sa labas. Atot. Tinuruan ko silang maging mapagbigay, mapagmahal at magalang na tumulong sa iba at magboluntaryo. Hindi makasarili sina Koy at Kaylee at natututo tungkol sa mga batang di kasing palad nila. Sinama ko sila sa pamimili ng gamit sa Pasko at ipinaliwanag ang ginagawa namin para mapasaya sila. Palagi kong sinasabi na kaya nilang gawin ang kahit ano basta magsikap sila. Yan ang mga buhay na kinuha mo. Sinubukan mong paghiwalayin ang magkakapatid na laging nagmamahalan at magkasama. Hindi gumana ang plano mong paghiwalayin sila. Mas magkasama na ngayon sina Chadney at Kara at patuloy nilang binabantayan sina Koy at Kaylee. 9 na buwan ko silang dinadala at pinalaki. Walang kahit ano o kahit sino, sigurado akong hindi. Hindi mo ako kayang sirain or sirain ang ugnayan ko sa kanila. Habang nandito ako, takot at nanginginig, pinapakita ko ang tapang ko. Para makasama sa isang silid ang lalaking pumatay sa 4 kong anak, 2 ay marahas na pinaslang sa harap ko gamit ang baril, sina Chadney at Kara. At pinatay niya ang 2 ko pang anak, sina Koy at Kaylee, gamit ang hose na nakakabit mula sa tambutso ng kanyang sasakyan papunta sa lugar kung saan sila inosenteng natutulog. Hindi pa sapat yon, ikukwento ko rin ng ilang pinsalang dinulot nito sa akin at pamilya ko. Wala na raw ang aking panandaliang alaala ayon sa mga doktor. Sabi ng mga doktor, ganito raw pinoprotektahan ng utak ko ang sarili ko mula sa alaala ng pagbaril sa ulo ng mga anak ko sa harap ko habang ako ay nakabusal at nakatali. Tuwing nakakahanap ako ng lakas para bumangon mula sa kama, paglakad ko pa lang, matindi na agad ang sakit na nararamdaman ko, matalim na kirot mula sa tama ng bala sa aking paa. Hindi nila alam kung makakalakad pa ako ng walang sakit. Isipin mo, hindi ka na makakalakad ng walang sakit. Sabi ng doktor, may post-traumatic stress disorder ako. Doon daw galing ang migraine at bangungot ko. Minsan, napapanaginipan ko pa ang gabing iyon at nagigising akong sumisigaw at pawis. Iniisip kong maliligtas ko pa ang mga anak ko. Pagkatapos, nare-realize ko na ang bangungot ay totoo pala at talagang wala na ang mga anak ko at sinusubukan kong hanapin ang lakas para simulan ang araw ko kahit papaano. Sa ibang pagkakataon, may mga kakaibang bangungot lang na kinagigisingan ko na takot ako, sinusubukan kong intindihin, pero sinasabi nila na lahat ng iyon ay konektado pa rin sa nakakatakot na karanasang pinagdaanan ko. Di ko na maalala kailan ako huling nakapagpahinga ng walang gamot. Ramdam ko pa rin ang zip tie sa pulso ko na nagpapaalala ng masamang gabing yun. Minsan napapansin kong nag-iisip ako pero nare-realize kong wala pala akong iniisip. Parang nawawala ako. Litong-lito ako, hindi ko alam ang gagawin basta nabubuhay lang bawat araw. Sobrang miss ko na mga anak ko na hindi kayang ipaliwanag sa salita. Ang tanging pangarap ko lang talaga ay maging isang ina, maging asawa, magkaroon ng masayang pamilya, palakihin ang mga anak ko na maging mabuting miyembro ng lipunan at maging masaya. Ito ang katotohanang kinakaharap ko ngayon, hindi na ito mangyayari sa akin. Hindi kailanman maghihilom ang sugat na ito, palagi akong hungkag at may kulang sa akin kahit dumating pa ang araw na iyon.
Sa araw na yon, magigising ako at hindi ko na agad maiisip ito kapag tumingin ako sa salamin. Hindi ko malilimutan ang mga peklat sa mukha ko. Ginupit niya ako mula tainga hanggang baba gamit ang labaha at patuloy ang sakit sa kaliwang pisngi ko. Pinutol niya ako ng sobrang lalim na naputol ang ilang mga ugat na baka hindi na gumaling ng tama. Nawalan ako ng sobrang daming dugo, nasa kritikal akong kalagayan ng ilang araw. Dapat ay namatay na ako at may mga araw na sana nga ay namatay na lang ako. Habang buhay na akong may peklat dahil sa kanya, ang buong pamilya ko ay labis na nasaktan sa nangyari pero napakahirap talaga nito para sa mga magulang ko. Mahal na mahal nila ang kanilang mga apo mula sa kaibuturan ng kanilang puso. Madalas hirap bumangon sa kama ang nanay ko at ilang beses na siyang naospital pero ang tatay ko ang pinaka-apektado at hindi na siya tulad ng dati. Naapektuhan ng stress ang kalusugan niya. 2 linggo na ang nakalipas na ospital siya dahil inatake sa utak. Hindi ko na alam kung saan magsisimula. Manhid ako, may butas sa puso ko na parang di na maayos. Napakalaki ng pagkawala para sa akin na pakiramdam ko hindi na ako tuluyang makakabawi habang buhay. Habang buhay akong masasaktan at magdurusa sa pagkabigo. Hindi kailanman maghihilom ang sugat na ito. Hindi kailanman maghihilom ang sugat na ito. Salamat po, kagalang-galang na hukom, sa oras na ibinigay ninyo para makapagsalita ako. Salamat sa opisina ng taga-usig, mga kawani at pulis na tumulong sa kaso. Bilang pagtatapos, nauunawaan ko ang rekomendasyon ng sentensya, ngunit nais kong irekomenda, bilang biktima, bilang ako at bilang ina ng 4 na pinaslang na mga anak, ang habang buhay na pagkakakulong na walang pagkakataon para sa parol. Maraming salamat, Patreon. Meron pa po ba mula sa mga tao? May gusto lang po akong sabihin sa korte. Naniniwala po ako na banggit ninyo na po yun. May ilang typewritten pahayag ng epekto sa biktima mula sa pamilya Allen at pamilya ng 2 nakatatandang bata na isinumite para sa inyong pagsasaalang-alang. Pagkukulang ko rin po kung hindi ko babanggitin na may mga pamilya ni Allen sa korte ngayon. Hindi sila nagbigay ng pahayag pero sinigurado kong isinama ng korte ang kanilang saloobin sa hatol ngayon. Gusto ko pong linawin na bilang taga-usig, bahagi na ako ng kasong ito mula pa noong gabing iyon. Bawat pulis, tagapagtanggol at taga-usig na tumingin, humawak o nagtrabaho sa kasong ito ay habang buhay maapektuhan. Sinubukan kong mag-isip ng sasabihin pero hukom, wala talagang sapat na salita. Ito ay trahedya, kasuklam-suklam at hindi katanggap-tanggap ang ginawa ng lalaking ito. Sabi nga ni Binibining Green, hindi kailanman maghihilom ang mga pilat na ito. Linawin ko lang na hindi basta-basta pinasok ng opisina ng taga-usig ang kasunduang ito. Nagkaroon ng malalim na konsultasyon sa mga miyembro ng pamilya ng 4 na batang ito. Naiintindihan nila na may posibilidad ng parol pero nauunawaan din nila na si Ginong Green ay nakaupo sa inyong harapan bilang isang 50 taong gulang na lalaki na hindi magiging karapat-dapat para sa parol hanggang siya ay mag-77 taong gulang. Umaasa ang mga tao na hindi na darating ang araw na yon. Maraming salamat po. Ginoong Losley, gusto mo bang magsalita muna? Binibigyan ko ng pagkakataon ng kliyente na magsalita. Depensa ng hukuman ng isipan sa kasunduan ng mamamayan. Salamat, Ginong Verde. Yan ba ang oras at petsa hapunan ng paghatol? May gusto po ba kayong sabihin para sa inyong sarili, Ginoo? Gusto ko lang pong sabihin, una sa lahat, mga awit, alam niyang siya ay makakapaghusga. Hindi ko po alam niyo pinagsisisihan ko at humihingi ako ng paumanhin sa nangyari. Alam nyo, Ang tanging hinangad ko lang ay isang Diyos halata, tulungan ako na susuporta sa akin at magiging tapat anuman ang mangyari. Alam nyo, kailangan kong maging mapagpakumbaba dahil alam ng Diyos ang puso ko kung gaano ako nagsisisi at humihingi ng tawad. At kahit ngayon, pagkatapos ng lahat ng ito, may plano pa rin siya at hindi ko yun isusuko. Hindi ko sinusuko ang planong iyon. Dahil Diyos ang Diyos, alam mo, araw-araw kong iniisip ang mga anak kong babae. Narito ang bagong plano mo para makausap ang amang nasa langit. At Alam mo, ipinagdarasal ko na samahan at alagaan ni God si Chatting.
Alam mo, masama ang loob ko sa naging epekto nito sa lahat. At naway tulungan sila ng Diyos, tulungan ako, tulungan tayong lahat. Yun lang. Sige. Ginong Green, sa lahat ng malulungkot na kaso na nakita ng korte na ito, ang epekto ng kasong ito ay sa 5 beses ang pinakamasama. Dapat protektahan ng ama ang kanilang anak. Oh, Dapat protektahan ng asawa ang misis. Hindi ko alam paano ako uupo ngayon at makikinig kay Binibining Green magpatotoo sa kasong ito. Pero tinitingnan kita at parang wala kang nararamdaman sa lahat ng sinabi niya. Ang mga ginawa mo ay hindi maisip at lampas sa pangunawa. Sana gumaling at makabawi ang mga pamilyang naapektuhan. Bilang isang praktikal na usapin, kumpiyansa ang korte na kung susundin ko ang kasunduan sa sentensya sa kasong ito, hinding-hindi ka na makakalaya mula sa kulungan. Sa halip na magdesisyon na dahil kung sabihin kong hindi, mapipilitan ng pamilya dalhin ito sa paglilitis. At ayokong maranasan pa ulit ni Binibining Green ang nangyari. Kailangan na niyang mabuhay kasama ito araw-araw. Kaya dahil doon susundin ko ang kasunduan sa sentensya. Kumbinsido ako na ikaw ay makukulong habang buhay. Salamat. Sandali lang, sandali lang. Sandali lang. Sandali lang. Sandali lang. Ito ay praktikal na usapan ukol sa bilang 1 hanggang 5. Gaya ng sabi ko, susundin ko ang kasunduan at hahatulan ka ng 45 hanggang 100 taon sa kagawaran ng pagwawasto ng Michigan 6 hanggang 10 taon ang parusa. Lahat ay sabay-sabay o sunod-sunod kasunod ng bilang 2. 10 para sa felony firearm, magiging 2 taon sa kagawaran ng pagwawasto ng Michigan, may kredito kang 161 araw. Magbayad ng 476 para sa gastos ng Estado, crime victims assessment na $130 court fee na $1,300 abogado, $400 at $60 para sa DNA. Dahil ito ay isang hatol base sa plea, maaari kang mag-submit ng application para humingi ng pahintulot na iapela ang hatol at sentensya sa Court of Appeals. Hindi kayang magbayad ng abogado, magtatalaga ng isa para sa iyo at kailangan mong gawin ang kahilingang iyon sa loob ng susunod na 42 araw. Salamat sa iyong ginawa. Isang ulang may yelo. Nakabasa ko lang ng mga yon. Hindi bukas ako. Sorry, this more. Tagapayo, pwede ka bang pumunta dito sa harap? Lahat Tama ng tama. Hindi ko alam ang sagot. Sabi ng PSI, hindi nila nakita yon. kunin mo. Pero alam ko, Yung abogadong yun ang gumawa niyan, okay.